Good afternoon, blessed people. Ang topic namin last Sunday is the rapture of the church. Paano mo nga ba ipiprepare ang puso mo sa pagbabalik ng second coming ng Panginoong Jesucristo? Kaya po mga kapatid, I encourage you na tanggapin po natin ang Panginoong Jesucristo bilang ating tagapagligtas. Dahil po, ang Panginoon po ang tutulong sa atin kung ano ang dapat natin gawin sa bawat sitwasyon natin. For example po, paano po ba magpapalinis ng puso sa Panginoon? Ito ay ang daily repentance everyday. Napakahalaga po na araw-araw po tayong magpakababa sa Panginoon kasi ito lang po ang magiging sure darating ang Panginoong Jesucristo, pero hindi natin sigurado kung kailan ito. Kaya nga dito sa Matthew 24 verse 42. Pero iangat natin ng konti dito sa verse 40. Walang nakakaalam ng araw o oras. Sa verse 40, sa panong iyon, may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ng isa at iiwan ng ikalawa. May dalawang babaeng nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ng isa at iiwan ng ikalawa. Kaya't maging handa kayo dahil hindi nyo alam kung kailan darating ang iyong Panginoon. Unawain nyo ito. Kung alam ng may-ari ng bahay, kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. Paano nga ba tayo magiging handa? I encourage you mga kapatid na mag-pray kayo kay Lord at humingi kayo ng church na buhay. Ito lang yung pwede kong mabigay na opinion. Dahil po, kailangan po natin ng church. Dahil ang church po ay bride ni Jesus dito sa earth. So, kaya hindi pa nagkakaroon ng rapture. Dahil gusto po ng Lord na mag-repent ang tao. At that's the grace and mercy at yan ang pagmamahal ng Diyos. Kaya may church, ang church po ang nag-i-intercede sa mga tao dito sa earth para makabalik pa sa Panginoong Jesucristo. Dahil po ang will ng Lord, kung babasahin mo po ang Bible, ay ang lahat po ay maisama po sa heaven. Dahil hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ito lang pong mga taong tatanggap sa Panginoong Jesucristo na naniniwala sila na si Jesus ay namatay para sa kanila at lahat ay nasa cross na. So, I encourage you po na number 1 is maghanap kayo ng church na tunay at mag-pray kayo kay Lord. Nabigyan kayo ng church na tunay. Kasi sa church po, dun nyo po malalaman na kailangan po nating ma-deliver. Kasi po, may dati po tayong pagkatao. So ngayon po, kailangan po natin maging new creation sa pamamagitan po ng pagtanggap sa Panginoong Jesucristo. At kapag po naging new creation tayo, kailangan po tayo ma-disciple. Dahil po masama po ang puso natin. At yun po ay pinoproseso po ng Holy Spirit. Tutulungan ka po ng Holy Spirit. Kaya po dito sa Thessalonians 4 verse 17. Mag-start tayo sa 16 hanggang 18. For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and dead in Christ will rise again. Mauuna po yung mga patay na. Nasa ulap ang Panginoon at tutunog po ang trumpet. At yung una pong magigising ay ang mga patay na may pagmamahal kay Lord. Ito yung mga Christian na namatay na. And then sa verse 17, then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and those who shall always be with the Lord. Dapat ito yung super mahal na mahal mo si Lord, yung maapoy ka sa Lord. And 18, therefore comfort one another with this word. So, napaka-importante po na everyday parati po tayo nagpapalinis ng puso sa Panginoon na meron ka talagang totoong relationship at lagi kang nagre-repent kasi anytime po, pwede pong dumating ang Panginoong Jesucristo, nasa himpapawid siya, ang kukunin niya po munang una yung mga patay na at susunod po tayong sumusunod sa Panginoong Jesucristo. So, this is the question po. Are you ready sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo? Sure ka ba nakasama ka sa second coming ni Jesus? Pero bago yan, ang first step is, mga kapatid, tanggapin po natin ang Panginoong Jesucristo bilang ating tagapagligtas. Dahil siya po talaga ang makakapagligtas sa ating lahat. So, I encourage you na kailangan po natin parating magbasa ng Bible dahil makakatulong po ito at nevertheless, kailangan po natin tanggapin ang Panginoong Jesucristo bilang ating tagapagligtas para po makasama po tayo sa second coming ni Jesus at ang pag-raptured ng church. Whoever calls on the name of the Lord will be saved. Thank you everyone. God bless.